sa inyo, mga kapatid. Tulad na sinabi ni Brother Ronnie kanina, isa pong talagang kagalakan at tayo po ay malaya lumapit sa ating Diyos. Malaya tayo makapagpakinig, tayo po ay malayang magpahinga sa magulong mundo. At nandito lang tayo upang makinig sa salita ng Diyos. Kapag sinasabi po ang word ng kagalakan, anong pumapasok sa isip niyo? Pag sabi tayo'y magalak, positive yun eh. Positive ang magalak eh, di ba? Tulad na sinabi ng ako'y nagagalak at kayo'y nandirito lahat ngayon at ligtas. Positive. So, sa mga tatay at nanay ba, nagagalak ako at tapos na ang aking mga anak. So, positive din. Pero meron pong isang passage sa Bible na parang hindi maintindihan kung positive o negative. Tignan po natin ang kagalakan nito sa John chapter 14, verse 28. John chapter 14, verse 28. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako, nagpapalito ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. So bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa kalayaang binigay mo sa amin upang makalapit sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng kagalakan na binibigay niyo sa amin every Sunday at ganun din po every Monday, Tuesday, pang araw-araw. Panginoon, tulungan mo po, bigyan mo po kami ng karunungan kapag ang karunungan ay nanggagaling lamang sa inyo at wala nang iba. Nawa Panginoon ay ma-stretch namin to at maintindihan namin ang mga bagay na hindi namin maintindihan sa tulong mo. Dahil sa inyo po nanggagaling ang lahat, tulungan mo po na iyong tagapagsalita ngayon ay hindi maitaas kundi kayo po lamang. Maraming salamat po po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa mga taong pag-iisip, yung binasa natin, parang medyo baliktad, no? Medyo baliktad siya. Never mong maririnig na papanaw ako, magalak ka. May narinig na ba kayong gano'n sa buhay niyo? O kaya, kunyari kayo, bibisita kayo sa isang kaibigan nyo. So, Brad, nagagalak ako, papanaw ka na. May narinig ba kayong gano'n? May sinabi kayo? Wala. Dahil kasi ang pagkagalak, positive to eh. Regardless kung ano meaning natin doon, pwedeng ma-misinterpret yung kagalakan na sinasabi natin. Dahil karaniwan kapag ang tao nasa deathbed na, mamamatay na, papanaw na, malungkot ang lahat. Hindi mo pwede sinabihin, nagagalak ako, nandiyan ka na ngayon. Hindi mo pwede sabihin. Now, nais ko pong talakayin ito ngayon kung anong klaseng kagalakan ang tinutukoy dito sa John chapter 14, verse 28. Ito po ang ating paksa sa ngayon, ang tunay na kagalakan. Tunay na kagalakan. Now, ito pong verse na to, isa po rin ito sa pinakahawakan ng ibang relihiyon para sabihin na si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Si Jesus daw ay isang lesser God o tao dahil sa passage na yan. So, nawa sa tulong ng Panginoon, makita natin kung bakit sinabi ni Jesus yan. Pero una, himayin po muna natin bago tayo pumunta sa ating mga punto na tunay na kagalakan. Ano yung unang sinabi dito? Balikan natin yung text. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto sa inyo. Papanaw ako at paririto sa inyo. Ano po ibig sabihin nun? Bakit sinabi niya na narinig na ninyo? Ang pagpanaw po ni Jesus, paulit-ulit po yung sinasabi sa buong Bible. Magmula pa po ng Old Testament hanggang New Testament. In fact, bago po siya ipanganak, 600 years bago sinulat yung Matthew, si Isaiah, sinabi niya na kung paano mamamatay. Pero bago pa mabuhay ang isang tao, sinabi na kung paano siya mamamatay. Sa Isaiah chapter 53, verse 4 to 5, sinabi doon, surely He had borne our griefs and carried our sorrows. Yet, we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Isaiah 53, verse 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Ano sinabi diyan? Nasugatan daw siya dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa ating pagsuway, nabugbog dahil sa ating mga kasamaan.
Pinarusahan upang tayo gumaling dahil sa kanyang mga latay. Spiritual healing po yan. Hindi yan. Now, dyan po, sinabi lang paano siya mamamatay, kung anong gagawin niya. Laging pinapaalala ni Jesus. At dito po, sa binasa natin sa John chapter 14, verse 3. Ang sinabi niya, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. So, paulit-ulit. Pero kahit na paulit-ulit, hindi po yan magets ng mga disipulo niya. Sa mga tao niya, hindi yan naiintindihan. Siguro may selective hearing sila, hindi ko alam. So, naniniwala sila na siya ang Diyos, sagot nga ni Peter. Pero yung sa pagpanaw na part, hindi nila maintindihan. Hanggang nga sa, tignan natin si John chapter 16. John chapter 16, verse 16 to 18. Sinabi niya ulit dito, a little while, and you shall not see me. And again, a little while, and you shall see me, because I go to the Father. Then said some of his disciples among themselves, what is this that he said unto us, a little while, and you shall not see me, and again, a little while, and you shall see me, and because I go to the Father. They said, therefore, what is this that he had said, a little while? We cannot tell what he said. So nakita nyo, kahit sa mga disipulo, ano itong sinasabi niya na sandali na lang makikita natin siya. Tapos, di namin nalalaman ang sinasabi niya. Ang sinabi mga disipulo. Kaya dito po sa text na binasa natin ngayon, sa chapter 14, verse 28, sinabi dito, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto sa inyo. So paulit-ulit niya pong sinasabi, paulit-ulit niya pong pinapaalala. Bakit? Ano kaya ang rason sa tingin niyo? Bakit kailangan pailala? Tignan natin sa 14 verse 29. John chapter 14 verse 29. At ngayon, sinabi ko sa inyo, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. So ano ibig sabihin nun? Binigyan sila ng head start. Alam nila na may darating hari sa kanila. Pero yung hari na to mamamatay. Pag namatay yun, baka mawalan sila ng loob. Baka mapanghinaan. Yung Savior natin namatay na. Hindi, magsisampalataya kayo. Dahil kasi naisulat na ito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Magsisampalataya kayo, ako'y babalik. Yun yung sinabi niya. No, binibigyan ko kayo ng head start, hindi ito ang katapusan. Mabubuhay akong muli. So, ayun po yung sinabi sa unang text na binasa natin. Now, balikan natin yung text ulit. John chapter 14, verse 28. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak dahil ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Now, dito sa ating paksa na tunay na kagalakan, meron pong dalawang punto. Una, bakit daw dapat magalak? Yun ang unang punto natin. Bakit dapat magalak? Pangalawang punto, sino daw ang dapat magalak? Sino ang dapat magalak? Para sa ating unang punto, bakit dapat magalak? Dalawa ang sinabing rason dito ni Jesus o mga kadahilanan. Unang-una, dahil siya ay pasasa-ama. Dahil siya daw ay pupunta na sa Ama. At sinagot niya ulit ito, dahil ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. No, yung pangalawang punto na yon ay nang nais kong bigyan ng emphasis mamaya dahil ayun po ginagamit ng ibang religion kung bakit si God ay lesser God. So bago yon, tignan muna natin dahil siya ay pasa sa Ama. Sinabi dito, kayo'y magalak dahil ako'y pasa sa Ama. So instead daw ng malungkot, magalak kayo. Dahil siya pupunta na sa Ama. Bakit dapat magalak? Ano ba ang meron kung pupunta siya sa Ama? Balikan muna natin sandali ang background. Sa John chapter 1, Titus chapter 2, at madami pang ibang passages. Alam natin, si Jesus Christ ay isang Diyos. Alam natin, tanggap ba natin lahat yun? Si Jesus Christ ay isang Diyos. At mula sa pagiging Diyos, siya ay nagkatawang tao.
Buksan pa na po natin yung Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y pagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat kanangan nakapantay niya sa Diyos. Kundi pagkus, hinubad niya ito at ngayon alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay, nasumpungan sa anyang tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, kamatayan sa krus. Kaya ito pong passage dito, ito po yung patunay na sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 20, verse 28. Sinabi niya, ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod. Pag sinabi sa inyo na nagkatawang tao, meaning no, hindi siya tao dati. Obviously, no? Nagkatawang tao nga eh. Pag ikaw nagkatawang aso, hindi ka aso dati. Kasi aso ka na dati. So siya, nagkatawang tao, meaning meron siyang original state bago siya maging tao. Ang tao hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So kakaiba sa mga iniisip na tao na isang karakteristik ng isang hari. Kasi ang hari, di aalis sa glory niya eh. Siya umalis sa glory niya. Umalis sa glory upang pantubos daw sa marami. Sa Hebrews chapter 9, verse 28, sinasabi dito, Hebrews chapter 9, verse 28, so Christ was once offered to bear sins of many. Hindi po all, many, marami. And unto them that look for him shall he appear for the second time without sin unto salvation. Yan po yung sinasabi niya. Papanaw ako at parinig ko sa inyo. Kaya kayo'y magalak dahil ako'y pasa sa Ama. Anong kagalakan doon kung pupunta siya sa Ama? Meaning po, yung pinunta niya rito na para maglingkod, na parang pangtubos sa marami, hindi po para sa lahat, para sa marami, ay completed na. Ayun po yung completion ng kanyang mission, completion ng kanyang ministry. Kaya dapat magalak, tapos na. Nagawa ko na, babalik na ako sa Ama. Sa mga mananampalataya, sinabi niya, babalik siyang muli para kunin sila, ligtas na kayo. Hindi na kayo alipin ng mga kasalanan, magalak kayo. Meron ng way para hindi kayo mapunta sa impyerno. Sabi nga niya, it is finished. Na kung hindi po nangyari yun, hindi siya babalik sa Ama, hindi po tunay na kagalakan yun. Bakit? Dahil kasi hanggang ngayon, papunta pa rin po tayong lahat impyerno. Kaya tunay na dapat magalak talaga. At isa pa, kapag pumunta siya sa langit, pumunta siya sa kanyang Ama, sinabi niya, hindi ko kayo iiwan. Dahil magpapadala ko sa inyo ng comforter. So hindi kayo mag-iisa. Tignan po natin si John chapter 16, verse 7. John chapter 16, verse 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I not go away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and see me no more. Verse 11, of judgment, because the prince of this world is judged. So magdadala siya ng comforter, o magbibigay siya ng comforter. So dapat kayo magalak. Dahil kasi unang-una, tapos na ang ministry ko dito, ligtas na kayo, magsisi na kayo ng kasalanan, hindi nyo na kailangan mag-alay ng mga hayop, completed na, magalak kayo. Pangalawa, kapag umalis ako, huwag kayo mag-alala. Kasi meron na kayo padadala bilang comforter sa inyo, bilang comforter, amen, ng Holy Spirit. Meron po akong isang ikikwento regarding sa isang pastor siya ng Smithfield, London, England. Siya ay si John Rogers. Si John Rogers ay naging martyr noong February 4, 1554.
February 4, 1554. Under Queen Mary's reign, kay Queen Mary. Noong reign ni Queen Mary, napakarami pong mga Kristiyano ang pinatay. Napakarami pong mga Kristiyano ang naging martyr. Kaya po na-coin ang word na Bloody Mary. Ang Bloody Mary ngayon, wine na lang. Dahil po yun doon, kay Queen Mary. At isa po dito sa na-martyr, si Pastor John Rogers. Now, si John Rogers ang isa sa pinakamaraming nagawa sa Reformation. At isa siya sa tumulong kay Tyndale, at nakalimutan ko kung sino isa para mag-translate ng Bible. So, alam natin yung Tyndale version ng Bible. Kasama siya sa nag-translate nun. Nung kinulong siya, tapos isang araw, pinakitaan siya ng document. Are you going to recount all these things? Tatalikuran mo ba ang mga sinabi mo? Sabi niya, what I said in my lips, I will seal with my blood. What I said in my lips, I will seal with my blood. Dahil doon, kinuha siya at pinatawan siya ng pagkasunog. Susunugin siya. Saan siya sinunog? Sinunog siya sa Smithfield sa harapan ng kanyang iglesia. Sa harapan mismo ng kanyang iglesia. O si John Rogers, habang naglalakad, nagtataka sila, bakit parang masaya? Susunugin parang relax na relax. Ngayon yung mga taong nandoon, sabi niya, parang ano yung pagagawin sa kanya? Parang relax na relax siya. Tapos nakita niya, habang nakatali siya, tutulungin siya, nakita niya yung asawa niya. Nasa harapan niya. Hindi siya binigyan pagkakataon na kausapin ang asawa niya, kausapin ang anak niya. Meron siyang 10 anak, lahat puro bata. Yung isa sanggol pa. Sabi ng mga dignitaries, ano ba meron sa mga sa English reformers na to? Bakit willing sila ibigay ang kanilang katawan sa apoy para lamang sa kanilang religion? Ano ba pinangahawakan nila? Hanggang sa sinunog na siya namatay. Then, meron nakitang sulat para sa anak niya. Ang sulat na to ay hindi pamamaalam, kundi pagpapalakas. Hindi rin yung isang taong susunugin, kinabukasan, pinapalakas ang kanyang mga anak. Sabi niya, anak, alam mo kung paano ako nakipaglaban. Nakapublish po to, kung pwede gusto nyo hanapin. Si John Rogers, yung letter niya sa mga anak niya. Hope for heavenly things. Merong pag-asa sa heavenly things. Hope for that. Sabi gano'n. Pinapalakas niya, i-encourage ang mga anak niya. Now, sa tingin niyo, bakit niya ginawa yun? Bakit siya nagpapalakas ng ibang tao sa gitna ng kamatayan niya? Dahil meron po siyang pinangahawakan. Dahil meron po siyang kagalakan sa puso niya na hindi po makukuha ni naman. Yung kagalakan na yun, kahit na anong gawin sa kanya, alam niya mag-i-stay. Bakit? Dahil kasi, sinabi ni Jesus, huwag kang matakot sa mga taong kayang pumatay ng katawan, ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Mas matakot ka sa taong kayang pumatay ng parehong katawan at kaluluwa sa impyerno. Now, sinabi dito sa Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 verse 55. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Now dito, comforted na siya. So ito na yung pinadala ni Kristo na comforter. Bakit? Dahil kasi natalo na po matagal na ni Jesucristo yung kamatayan. Natalo niya na po yun. Ayun ang pinangahawakan niya. Kaya siya merong rejoicing sa kanyang heart, meron siyang joy, meron siyang kagalakan. Dahil alam niya kapag namatay siya, makakasama niya na si Kristo, hindi na siya mamamatay muli. Sa tingin niyo, tuloy na kagalakan yun? Isang malaking kagalakan yun para sa ating mga Kristiyano. So yan po ang dahilan kung bakit dapat magalak ang mga tao. Dahil tapos na ang kanyang mission, tapos na ang kanyang ministry, at tayo po ay merong kasiguraduhan sa ating pupuntahan. So ayan po ang una. Dahil ako'y pasasama. At pangalawa, hindi lang po dahil siya'y pasasama, meron pa siyang sagot. Ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Now, ito pong part na to, ang gusto ko mag-focus tayo. Dahil ito po yung ginagamit ng iba. Pinapakita, siya ay lesser God. Laging ito na pinababasa sa akin kung bakit si Jesus Christ is a mighty God and si God the Father is Almighty God. So meaning ng mighty God, meron silang hierarchy. Or minsan naman sinasabi ay si Jesus Christ ay isang tao. Bakit? Dahil kasi sinabi niya,
the Father is greater than I. Ayun sinabi sa King James. For the Father is greater than I. Now, tignan po natin kung bakit sinabi ni Jesus ang mga katagang ito. Pero una, tanggap na ba natin na talagang si Jesus ay Diyos? Tanggap na ba natin? Sinabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, no? Bagaman siya daw ay Diyos, hindi niya inaring bagay na siya'y nararapat manangan kapantay ng Diyos. Tinubad niya ito, nagpaalipi, naging katulad ng tao. At siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Now, dyan po sa passage na yan, malinaw na si Jesus ay isang Diyos na nagkatawang tao. So, katulad na sinabi natin, meaning meron siyang previous state, nagkatawang tao eh. Now, sa John chapter 5, verse 18, basahin po natin ito ulit. John chapter 5, verse 18. Therefore, the Jews sought the more to kill him, because he had not only broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. So dito nagalit sa mga Jews. Kasi po ang mga Hudyo, hindi po nila sinasabi ang pangalan ng Diyos, bawal sa kanila. Kapag ginawa po yon, stoning to death ang kaparusahan. Pero ngayon, parang simple na lang yan, no? Expression. OMG! Oh my God! Simple na lang ngayon eh. Wala nang kaparusahan eh, yun ang akala nila. Pero dati, panggitin mo yon, stoning to death agad yun. Dito sa Jesus, hindi niya lang binanggit yun. Ano pa sinabi? Nagpagaling na siya during Sabbath, sinabi niya pa, ang aking Ama. So pag sinabi mo aking Ama, sinasabi mo equal ka kay God. Kaya nagalit sila rito, gusto nila patayin. Making himself equal with God. At kung ikaw ay equal with God, ano ang meron ka? Siyempre, meron kang kapangyarihan katulad ng sa Ama. Diyos ka eh. Tama? Tignan po natin sa Luke chapter 5, verse 21. Luke chapter 5, verse 21. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone? Sabi, sino ba itong taong to? Blasphemy. Unang nagpagaling na Sabbath. Pangalawa, sinabi ang Ama niya, ang Diyos, Ama, making himself equal to God. Ngayon naman, lahat ng kasalanan, pinapatawad niya. Sino ba ang kaya magpatawad? Sino ba ang may kakayang magpatawad ng kasalanan natin? Di ba ang Diyos lang? So, isa tong blasphemer. Yan ang ibig sabihin nila dito. So, nakita natin dito na talagang si Jesucristo ay isang Diyos. Okay po? Malinaw po ba yan? Sa Colossians chapter 1, verse 16 to 17, sabi dito, sapagkat sa Kanya'y nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalibutan at sangkalupaan. Sangkalangitan, brother. Na mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. So, yung invisible and visible things. Heaven and earth, siya daw lahat. Maging ang mga luklukan o mga pagsasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Paano may explain ng relihiyon yan? Yung Colossians chapter 1, verse 16 to 17. Paano ma-explain ibang relihiyon? Meron bang tao ang na may kakayahang mag-create ng mga bagay at kayang hawakan dito? Itong mga bagay niya. Kaya nakapag-create na ba kayo ng mundo? Hindi. Walang may kakayahan nun. Sabi dito, walang pasimula eh. Ang mga anghel may pasimula eh. Kasi ang mga anghel creative din eh. Yung iba nga, pinababa niya sa Elias. So wala pong tao o anghel ang may kakayahang gumawa niyan. Ang Diyos lang. At last, sa Hebrews 1, sinabi doon sa verse 4, Hebrews 1, verse 4, being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Now by nature, sinabi dito, siya ay mas mataas sa mga anghel.
So siya daw ay mataas kaysa sa mga anghel. Sa verse 6, pag tinuloy nyo, ang sinabi dyan, sambahin siya ng mga anghel, sinabi ni God the Father. Now, ang pagsamba po ay isang karangalan na naka-reserve lamang sa Diyos, wala nang iba. Siya lang ang dapat i-revere. Sabi dito, sambahin siya ng mga anghel. At sa verse 8, ano sinabi ni God the Father sa verse 8? Tinawag niyang God. Si Son yan God the Son yan tinawag niyang God. Si God the Father. At napakarami pa pong ibang patunay tungkol sa pagka-Diyos ni Jesucristo. So, ayun ang gusto ko muna i-point out. So, lahat po tayo, naintindihan po natin yon, si Jesus Christ ay Diyos. So, ngayon, nakita na natin na siya ay Diyos. Bakit niya sinabi, the Father is greater than I? Yung pagka-Diyos kaya niya ay talagang may limitasyon kaysa sa Father. Ayun yung gusto nating pag-aralan ngayon. Now, according to Vine's Dictionary and Strong Concordance Dictionary, ang Greek word po na ginamit doon sa greater for the Father is greater than I ay Meison. Meison, M-E-I-Z-O-N. Na meron pong meaning na larger. Larger. Hindi po superior. Larger. Or comparative degree of mega. So, comparison. Large, gano'n. Comparison na gano'n. It doesn't mean superior or better. Hindi po sinabing the Father is superior than I, or the Father is better than I. Hindi po. The Father is larger. Bakit na sinabing gano'n? Ang pagsabi nito ni Jesus ay hindi upang i-compare ang kanyang nature. Dahil kasi by nature, sinabi sa Hebrews 1, siya ay God. Tama? Hindi to para i-compare ang nature niya sa nature ng Father. Kasi sinabi sa Hebrews 1, mas mataas daw siya sa anghel, purihin siya ng mga anghel. Sinabi ni God the Father, si God the Son. Ito ay tungkol sa kanilang condition. So, hindi po ibig sabihin na the Father is superior than I, kundi mas larger ang authority ng Ama kaysa sa Kanya. Mas larger ang authority ng Ama kaysa sa Kanya. So, ang nagsisignify po nito, larger, meaning, ang Father is merong mas authority kaysa sa anak na nagkatawang tao. Meron authority sa anak na nagkatawang tao. Now, ito po yung ginamit na word din, the Greek word, doon sa John chapter 14, verse 12. John chapter 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he also do. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. So, hindi po pwedeng sabing superior. Pareho pong meaning yan. Dali na, medyo magulo. For example, ano ibig sabihin dito ni Jesus? Sinabi ni Jesus, ang mga nananampalataya sa akin, gagawin ang mga bagay na ginawa ko. At gagawa pa siya ng greater things kaysa sa mga ginawa ko. Ayun sinabi dyan Di ba? Gagawa siya ng greater things. Nandikit sa dakila o lalong dakila mga gawa. Kaysa rito, kung gagawin niya. So merong mga ginawa si Jesus. Ang sabi niya, yung mga disipulo niya o yung mga mananampalataya niya ay gagawa ng greater things kaysa sa kanya. Kapag ang greater things po na yon ay sinabi nating superior, na katulad ng pinangahawakan ng ibang relihiyon, ano ibig sabihin nun? Si Jesus Christ gumawa, nag-preach, alam natin, nag-preach sa ibang lugar, di ba? Layo ng narating niya. Tayo dito ngayon, ginagawa ko na si Pastor. Si Pastor, nag-preach dito sa atin, nag-preach din siya sa Samar, tama ba? Dahil sa technology, nag-preach din siya doon sa Abu Dhabi, nakarating siguro kay Brother Jude, nakarating kay Brother Remy, nakarating kay Brother Samson, nakarating sa kanila. So, ang sinabi dito, kung si Pastor daw ay nananampalataya, gagawin niya ang mga ginawa ni Jesus. At gagawa pa siya ng higit sa dakila kaysa sa ginawa ni Jesus. Pwede ko ba sabihin na si Pastor ay mas higit kay Jesus? Papayag kayo doon. Si Pastor is superior. Superior ang ginagamit natin na word yung pinangahawakan ng ibang religion. Pastor is superior than Jesus. Papayag kayo? Hindi po ganon. Ang meaning po ng greater dito, tulad ng sinabi natin, is larger. Papayag ba kayo na si Pastor
pamamagitan nun. Total, sinabi niya sa Matthew 28, Great Commission. Magturo kayo ng lahat ng tinuro ko, baptize niyo sila. So si Pastor, greater siya in terms of in terms of size. Larger in scale. Nakakaabot na ang mga preaching natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ayun po ang ibig sabihin doon. Hindi po superior. Medyo maliwanag na. So ayun po ang ibig sabihin doon. Hindi po siya superiority, kundi size of work. So kaya hindi po pwede natin panghawakan na better God o superior God si God the Father. Yung po ang kasagutan doon. Parehong ginamit yan. So meaning dito, may authority si Father over Him na nagkatawang tao. Tao siya dito eh. Sinabi dito, hinubad niya ang kanyang glory, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya. So hindi siya tao dati. So mali na yung sinabing tao si Jesus kasi nagkatawang tao na eh. Naging submissive siya, naging subject siya over His Father. Under His Father, I mean. Ito rin po yung same meaning na ginamit sa Ephesians chapter 5, verse 22. Sa Ephesians chapter 5, verse 22, ang sinabi po dito, wife, submit to your husband. Wife, submit to your husband. No, sa mga namumundok, galit na galit sila dito eh. Kasi dapat equal lang ang men sa women eh. Na-experience ko yan eh. Superiority versus inferiority, hindi po yan ang sinasabi dyan. Pareho pong in nature, magkapantay po ang lalaki at babae. Hindi po yun ang tinutukoy dyan. Pero meron pong divine order ang sinabi dito. Ang lalaki, ang babae ay mag-submit sa husband. Katulad ng iglesia na kailangan mag-submit kasi ang head nito si Jesus Christ. Diba yung sinabi doon? Ang head ay si Jesus Christ. So divine order po, it doesn't mean na ikaw ay nagsasubmit. Ay meaning is, meron at sabihin, mas inferior ka, inferior being, hindi po ganon. Ganon din po ang Father and Son, si God the Father at God the Son. Ito po isang perfect example dahil nagtatawang tao nga si Jesus Christ. Kung saan nag-submit si Christ sa kanyang Ama until death. Yung pagsasubmit ni Jesus Christ, voluntary po yun. Ang ginagawa niya, voluntary. At ito po yung pilit na sinisira ni Satanas sa kanya. Kasi kapag ikaw ay nagkatawang tao, tayo pong mga tao, lagi natin dinadalangin na bigyan tayo karunungan ng Diyos, hindi tayo sumasandal sa sarili natin na kakayahan. Kasi may limitado tayo eh. So tayo, lagi tayong nakasandal, lagi tayong dependent sa ating Ama. Yung will ni Father ang ginagawa natin, pilit sinisira ni Satanas yan. Sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ipamanga ba ko nga, gawin mo tinapay. Kaya ba gawin ni Jesus Christ yun? Tingin niya. Kayang-kaya niya yun eh. Gutom na siya yun eh. Alam naman ni Satanas na siya si Jesus Christ, yung mga demonyo nga, eh anong gagawin mo sa akin? Jesus, anak ng Diyos. Parurusahan mo ba kami bago dumating ang oras? So kilala nila eh. Ba't nila ginaganon? Sinisira nila ang pagsandal niya sa Ama. The moment na ginawa ni Jesus yun, tao pa ba siya? Pag kayo ba gutom yung mga bato, kaya niya gawin tinapay? Hindi. Sumasandal lang tayo sa Ama. Sabi niya kay Peter, Peter, ibalik mo nga yung sword mo. Habang nabubuhay sa sword, mamamatay sa sword. Akala mo ba hindi ko kaya ipadala yung mga anghel dito? Diba sabi niya? Ngunit pag ginawa ko yun, ano yung mangyayari? Yung mga nasa sulat, hindi matutupad. So yung mission ko dito sa earth, hindi na mangyayari yun. Isang kagalakan nga naman dahil buhay si Jesus noon. Pero paano naman tayo? Lahat tayo diretsong impyerno po. Ayun na nangyari doon. Kaya hindi niya ginawa yun. Nag-submit siya sa Father wholeheartedly. Hindi po siya pinilit noon. Hindi siya pinilit. At sa Luke chapter 2, verse 51, kung babasahin po natin, Luke chapter 2, verse 51, to 52, ang sinabi po dito, and he went down with them and came to Nazareth.
chapter 51, verse 51. And was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart rather. And Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor with God and man. So ano ba yung makikita natin dito? Ano ba yung makikita natin doon? Mas superior ba si Mary at si Joseph kaysa kay Jesus Christ? Pero sinabi doon, subject siya kay niyo na eh. Subject siya sa mga magulang niya eh. Subject siya, nagpa-under siya eh. Bakit? Yung mga anak niyo dapat magpa-under sa inyo eh. Di ba? Mga tao niyang anak. So ganun din, pag nagkatawang tao si Jesus Christ. Naging under siya sa dalawang makasalanan na tao. Isipin po natin, o alalahanan natin na mas superior si Jesus, both being God and man. Kahit na being man, mas superior siya dahil wala siyang kasalanan. Hindi naman siya, hindi pa sila mag-asawa nun. So virgin siya nung pinanganak si Jesus Christ. So wala siyang inherited sin. Mas superior siya, both God and man. Pero ang sinabi dito, nag-subject siya. Subject to his mom. Saka sa father niya. So hindi po ibig sabihin na ang magulang niya ay better. Hindi po ibig sabihin na mas better si Mary or si Joseph. Ang ibig sabihin nito, meron lang authority si Mary and Joseph over him temporarily. Temporarily po yun. Dahil sa nagkatawang tao. Medyo malinaw na po ba yung part na yan? Medyo malinaw na? So yun, positional siya, hindi po siya ibig sabihin superior or better. Sana po malinaw yun. Kaya sinabing magalak kayo. Kasi una, tapos na ko na ang mission ko, babalik na ako sa Ama, aalis na ako sa estado ko na ito, at babalik na ako sa aking glory na iniwanan para pagtubo sa mga tao. Babalik na ako sa Ama, kung saan kasama ko siya before, bago ginawa yung mundo. So tunay, ayun ang tunay na kagalakan. Ayan po ang tunay na kagalakan. Marinang po tayo doon. So ayun po yung sinagot natin kung bakit ba dapat magalak. Ngayon, sagutin natin, sino daw ba ang mga dapat magalak? Sino naman ang dapat magalak? Basahin po natin ulit ang John chapter 14 verse 28. John chapter 14 verse 28. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at parilito ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayong magagalak. So sino daw? Yung mga umiibig kay Jesus dahil ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong nasa akin. So sino daw ang magagalak lamang sa pagpanaw niya? Yung tunay na kagalakan? Kasi syempre yung mga pumatay sa kanya, nagagalak din yun. Yung mga Pharisee, sa wakas, namatay na si Jesus. Pero yung tunay na kagalakan, yung mga umiibig lamang sa kanya. At ano yung mga palatandaan ng mga umiibig kay Kristo? Tignan po natin si John chapter 14 verse 15. Ano yung mga palatandaan para malaman natin kung tayo ba talaga ay talagang mga disipulo ni Kristo? Sabi niya dito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Tinutupad po ba natin ang mga utos ng Ama? Tinutupad po ba natin? Now, kapag tayo po ay dumiretso sa verse 21, talod po tayo sa verse 21, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that love me. And he that loved me shall be loved by my Father, of my Father. And I will love him, and will manifest myself to him. Verse 22, Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how it is that you will manifest yourself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him. And we will come unto him, and make our abode with him. He that loved me will not keep not he that loved me not keep not my sayings. And the word which you hear is not mine, but the Father's which sent me. So ano sinabi dito? Ang mga dapat magalak po ay yung umiibig lamang kay Kristo. At paano natin makikita ano yung mga palatandaan daw ng mga umiibig kay Kristo? Ang mga palatandaan po ay yung nagkikip ng commandments niya. Yung sumusunod lamang sa mga utos niya, yung tumutupad sa kanyang mga utos. At ang sino mang gumawa nun ay iibigin daw ng Ama. You are my friends if you do whatever I command you. John chapter 15 verse 14.
15 verse 14. So, ayan po yung palatandaan ng mga umiibig kay Kristo. Ano po yung lesson dito? Na pwede po natin suriin ang ating mga sarili. Sinasabi ba natin na tayo ay umiibig sa Panginoon at ikaw ay kanyang disipulo? Ikaw ay kanyang Kristiyano, pero hindi mo kayang sundin yung mga utos niya. Baka hindi ka talaga kaibigan ni Kristo. Baka hindi ka talaga kaibigan ng Panginoon. Sabi niya sa verse 24, ang umiibig sa akin ay hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Na hindi mo maiwan-iwanan ang mga kasalanan mo kahit na lantad na ito at alam mo na itong kasalanan. Hindi mo kayang ikip ang commandments niya. Baka naman talaga hindi ka talaga disciple ni Jesus Christ. Hindi mo talaga kayang hawakan ang kagalakan na to. Kasi yung mga kagalakan na to ay para lang sa kanyang mga tao. Kung ikaw ay merong secret sin, Sunday Christian ka lamang, pagka hindi na nasa iglesia, iba na ang ginagawa mo, suriin po natin, humingi tayong tawad. Baka mamaya, hindi ka talaga disipulo ni Yesu Cristo. So, kailangan po natin isuriin ang ating mga sarili. Sabi nga, ang tunay na ikaw ay kapag wala nang nakatingin, wala nang nakakita sa iyo. Kaya tuloy natin pagsisihan ang iwanan ang mga kasalanan natin, lalo na kung alam na natin yun. At sa mga wala pa kay Kristo, alam niyo po yung kagalakan na tinalakay natin ngayon, kung saan siya ay paparitong muli para sa kanyang mga tao, para isama niya kung saan siya naroon ngayon. Ito po ang kagalakan na hindi nararamdaman ng lahat ng tao. Kagalakan niya na hindi nararamdaman lahat ng tao. Meron po tayo mga kagalakan na nararamdaman pag meron tayo mga bagong gadgets, may bagong cellphone, bagong iPad. Lahat po yan, isang kagalakan o temporarily joy sa ating mga puso. Pero hindi po yan tumatagal. Isa lamang po ang kagalakan na tumatagal. At katulad ng pinento natin kanina kay Pastor John Rogers, kahit po anong gawin sa atin, meron po tayong pinangahawakan. Meron po tayong kagalakan sa ating puso na temporarily lang, katawan lang, physical lang ang pwedeng masunog. Ang kaluluwa hindi. Ang kagalakan po yan, si Kristo lang ang may hatid, wala na pong iba. So nawa, pagsampalatayanan natin ang ginawa ni Yesu Kristo sa krus ng Kalbaryo. May katanungan po ba? Naiintindihan naman na kung bakit sinabi yun. Pag may lumapit sa inyo. Masahin niyo pag 28, verse 28. The Father is greater than I. O ano masasabi niyo dyan? Naiintindihan na tayo. Sana po malinaw. Sana malinaw. Okay. Kung wala na pong question, manalangin na po tayo. Panginoong Jesus, kami po aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa ating mong karunungan para sa amin. Panginoon, ang karunungan po na ito ay nakasanda lamang sa inyo dahil sa aming limitasyon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Kung aming God ay hindi po namin ito makalimutan at tumatak sa aming mga puso para po meron kaming pangrason sa lahat ng tumitira tungkol sa pagka-Diyos ng inyong anak. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na binigay sa amin, sa karunungan, nawa, Panginoon, ay kami maging doer ng word at hindi lang hearer. Maraming salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen.